Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah, al-qiyamatus sugra. So tiyatalaki na natin yung mga fitna na darating sa dulo ng panahon. Yung huling natalakay natin, yung mga kaguluhan na nangyayari sa mga Muslim. Lalong-lalo na yung mga fitna na manggagaling nga sa silangan ng Madina, sa Najd, at doon nga nanggaling yung mga Shia, yung mga Khawarij, at iba pang mga tulad nila. So inshallah, sumunod na kabanata, kabilang ito sa maliliit na tanda. Pero ang epekto nito ay malaki. Malaki ang epekto nito. Katulad din nung mga fitna na manggagaling sa Najd. At ito na nga yung isnadul amri ila gayri ahlihi, ang pagbibigay ng pamumuno, kaya ginagawang pinuno yung mga tao na hindi karapat-dapat dito. Ngayon dito, ang sabi, gayra ahlihi. Kasi sa pagkapinuno sa Islam, hindi siya katulad per se nung kung ano yung meron sa mga kuffar, di ba? Yung marami sila ibang mga qualification. Merong monarkiya, minamana yung pamumuno. Merong meritocracy na kumbaga na ilalagay sa posisyon ng pamumuno yung kumbaga nakilala sa kanyang husay. Katulad sa military halimbawa. Sa Islam, combination ng lahat ng ito, inshallah. Kasi maaari ring kilalanin na yung susunod na pinuno, yung anak nung dating pinuno. Pwede mangyaring ganun eh. Halimbawa, sa maraming mga lugar sa Pilipinas o sa ibang bansa, nanatili namang feudal eh. Pag-aari ng isang tao yung malaking lupa. At sa lupa na may mga taong nakatira. At ang mamumuno doon, yung may-ari ng lupa, kumbaga. At hindi naman yun, hindi pinagbabawal. Kaya hanggang ngayon, nananatili na mayroong mga kaharian sa mga bansang Muslim. Mayroong mga bansang Muslim na kaharian. Hindi lang Saudi Arabia. Ang UAE may hari. Ang Brunei may hari. Bagaman tinatawag sila sa iba't ibang mga pangalan, so pwede naman. Pero yun nga lang, naroon sa mga ganong sistema ng pamumuno, yung iba't ibang mga challenges. Paano pag siraulo yung tagapagmana? O walang talagang kakayanan. Pero ang naging qualification niya ay dahil anak lang siya nung dating pinuno o kamag-anak. Yung Saudi Arabia actually, yung pagkakapasa ng pagiging hari, hindi linear pababa. Kapag namatay yung hari, ang magiging hari hindi yung anak niya, yung kapatid. At kapag namatay yung, naubos na sila magkakapatid lahat, ang magiging hari, yung anak ng panganay. At yun ang nangyari ngayon sa Saudi Arabia, ngayon si King Salman, siya talaga yung hari. Yung anak ng panganay nila, kalimutan ko, Naif yata yung pangalan nung panganay nila si Naif, namatay na rin yun. So si Muhammad bin Naif ang talaga crown prince. Pero nung 2017, tinalikuran niya na yung posisyon ng pagiging crown prince. At doon na pumasok sa eksena si Muhammad bin Salman. Na wala nang balita doon, hindi nga kilala ng mga tao, bigla lumitaw yun eh. Bigla lumitaw, tapos naging Minister of Defense. Tapos mula noon, marami na siyang mga ginawa. Ganun yung kanilang, kumbaga, pagpapasa ng pagiging hari. So dito, yung ahlihi na tinatawag dito, ang tinutukoy dito, kumbaga yung pangkalahatan na mga criteria kung sino yung dapat na mamumuno. Kasi maaaring mangyari na merong tao qualified siya sa lugar, qualified siya sa position na yon, pero hindi naman siya ahal, hindi siya kabilang doon sa mga maaaring mamuno doon. Halimbawa niyan,
merong masjid, di ba? Natalakay na natin ito doon sa imama. Merong imamur ratib, yung official na imam ng masjid. Kung halimbawa merong darating doon sa lugar na yon, kahit mufti pa siya ng lugar na yon, hindi siya pwedeng magiging imam doon. Kasi meron ng nauna na talaga na imam. Liban na lamang na pahintulutan siya ng imam na maging imam doon. Hindi siya sisipain ng mufti para yung mufti yung mag-iimam doon. So ganito yung pagkakalahad dito. Isnadul amri, yung pagbibigay ng otoridad sa hindi karapat-dapat dito. Kumbaga ito yung konteksto niya, bakit ito yung salita na ginamit. Pero syempre kapag sinabi gayra ahlihi, ang pangunahin na kahulugan nito, hindi talaga siya karapat-dapat na mamuno. At maraming mga dahilan na ang tao ay hindi karapat-dapat na mamuno. Maring ito ay sa kalagayan ng yung pag-iisip, yung kalagayan niya na psychological, so maring madidisqualify na siya sa pamumuno. O maaring talaga, incompetence. Pero syempre, sa Islam, nauna na nating natalakay yung tungkol sa pag-aaklas. At hindi basta-bastang maaring mag-aaklas ang mga Muslim katulad ng kung paanong nag-aaklas ang mga kuffar laban sa mga gobyerno na hindi nila gusto. Bagaman ang pangunahin na pinagbabawalan na pag-aklasan ay yung khalifa o yung mga matataas na mga posisyon sa gobyerno ng Muslim, maaring applicable din ito kahit doon sa mga maliliit na mga organisasyon ng mga Muslim. Bawa ito, Muslim community o kaya mga Islamic Center, masjid at iba pang mga organisasyon ng mga Muslim. Kasi nga, ang social dynamics sa Estado, hindi siya nalalayo dun sa social dynamics din sa isang maliit na organisasyon. Pero mas komplikado ito sa Estado kasi ang anumang pag-aklas doon ay maaaring mga ngahulugan ng instability ng Estado. May mamamatay, may magugutom, may mga karapatan na masasagasaan, ganoon. Pero hindi ito ganoon kaselan sa mga maliliit na organisasyon. At muli, katulad ng kung paano natin pinag-aralan yung Nawaqidul Islam, pinag-aralan natin yung Nawaqidul Islam para maunawaan natin, hindi para maghatol. Okay, alam natin, Nawaqidul Islam yun. Pero pag may nakita tayong ganon, hindi tayo agad maghahatol ng kafir. Okay? So ganito rin, pinag-aaralan natin sino-sino yung pwedeng maituring na hindi karapat-dapat na pinuno, pero hindi ito nangangahulugan na mag-aaklas tayo o makikipagkuntsabahan tayo o magkakaroon tayo ng mga pakana laban sa sino mang namumuno. Mas mahalaga pinakamahalaga sa isang samahan, sa isang estado, sa isang organisasyon yung kaayusan kaysa sa anuman na inaakala nung mga mag-aaklas na makakamit nila sa kanilang pag-aaklas. Kasi lahat naman ng nag-aaklas ganun eh. Yung mga nag-aaklas parang politiko rin yan. May mga ambisyoso dyan na nagpapaningas ng kaguluhan. At meron sila mga ipinapangako. Sasabihin nila kapag nag-aaklas tayo at tayo na ang namuno, ito yung mga reforma na ipapatupad natin. Pero tingnan ninyo, sa maraming mga pagkakataon na mayroong mga nag-aklas, kapag nagtagumpay ang mga nag-aklas, mas masahol pa sila doon sa kanilang pinapalitan. Mas masahol pa sila doon sa kanilang pinapalitan. Yung ang problema, ang ugat din ito, ginawa ng paraiso ng tao ang dunya. Ginawa na niya itong paraiso, kailangan niyang pagharian. Ang tunay na mananampalataya na nakakaunawa rito, hindi siya sabik mamuno. Dahil alam niya na ang pamumuno ay pananagutan lang. Stress, sakit ng ulo. Tingnan si Manong, daming problema, di ba? Kala lang nila masarap mamuno. Ang iniisip lang nila sa pamumuno, prestige. Meron kang karangalan, meron kang otoridad na mag-utos, magbawal.
ikaw ang mamamahala sa pera, yun lang iniisip nila, hindi nila iniisip yung iba't ibang mga pananagutan dito. Ang problema nga sa mga tao, gusto nila ng 100% na otoridad, pero 0% na accountability. Hindi pwede yun. Dapat pantay yun, insyaAllah. Kasi sabi dito, wad'ur rajuli al-munasib fil makanil munasib ahadul kawaidi al-hamma allati la taslah hayat al-bashar biduniha. Ang pagkakatalaga sa mga pinuno na karapat-dapat na mamuno o pagkakatalaga sa mga tao sa lugar na kailangan ano ba magandang translation? Ang maitalaga ang tao, ang tamang tao sa tamang posisyon ay isa sa mga mahalagang saligan na hindi magiging maayos ang buhay ng tao liban na lamang sa pamagitan nito. So katulad na nababanggit natin nung nakaraan, naging matagumpay talaga ang mga sahaba kasi nailagay sila ang bawat isa sa kanila sa posisyon na pinakamahusay sila roon. Okay? Pinakamahusay sila roon. At hindi porke hindi ka naging pinuno, wala ka ng kwenta o wala kang kakayanan. Nailagay lang talaga sila sa tama nilang posisyon. Dahil maraming mga sahaba hindi naman naging pinuno. Halimbawa si Abdurrahman bin Auf, kinamatayan na lang niya yung tagapayo siya ng mga khalifa. Pero hindi nangangahulugan na mas mababa kumbaga yung kanyang kalagayan sa iba pang mga sahaba na nailagay sa posisyon ng pamumuno. Halimbawa pagiging general o ano paman. Si Abdurrahman bin Auf, kabilang siya sa Asharatu Mubashsharina bil Jannah. Si Khalid bin al-Walid hindi. So hindi ibig sabihin na hindi porke hindi siya namuno ay wala na siyang kwenta. Inilagay siya ni Allah sa posisyon na pinaka mahusay siya doon. Kasi sa totoo niyan, ang syura, di ba sinabi nga ni Allah, wa amruhum syura bainahum, ang gawain nila sa pagitan nila sa isa't isa, kumbaga yung relasyon nila sa isa't isa sa pamagitan ng syura o pagpapayuhan. At ang pagpapayo, isa itong posisyon na marangal. Na maari pang ligtas ang tagapayo sa pananagutan, pero yung 100% ng pananagutan meron doon sa pinuno. Kung ganoon pala, di maging tagapayo ka na lang. At sa mga tagapayo, ang pinakamahalaga na katangian ng tagapayo, yung makita niya, yung hindi nakikita ng iba. Magkaroon siya ng malawak na experience, malawak na kaalaman. Kasi yung pinuno, maaaring hindi niya nakikita yung maraming mga bagay, pero siya nakikita niya. Pero syempre, dahil tagapayo siya, hindi rin naman obligado sa pinuno na susundin yung payo ng tagapayo. Yun din yung dapat na maintindihan ng tao. Kasi minsan, inisip ng tao, di ba? Sabihin niya, payo ako ng payo kay Manong, di naman tinutupad ni Manong. Walang sapilitan. Kaya payo nga Hindi yun utos. Yung mufti, di ba? Kapag nagpahayag ang mufti, it's either fatwa na pwedeng panghawakan o hindi mo pwedeng panghawakan, depende sa kalagayan mo. Di ba? Pero kapag yung qadi, yung judge naghatol, dapat tutuparin mo yun. Yun yung wajib talaga. Magiging wajib sa kalagayan na yun. So sa kalagayan, sa relasyon ng tagapayo, sa trabaho ng tagapayo, yung tingnan kung ano yung panganib. At magpayo siya at wala na siyang pakialam kung susundin ba siya nung pinapayuhan niyang pinuno o hindi. Mahalagang ma-realize yun ng tao, umpisa pa lang, na bandang huli yung pinuno ang mamimili kung isa sa katuparan ba niya yung payo o hindi. Para hindi sasama yung loob ng tagapayo. Anyway, bandang huli sa araw ng paghuhukom, pag tinuos na lahat, tinupad nung nagpapayo yung kanyang obligasyon at magagantimpalaan na siya doon, tuparin man ng pinuno o hindi yung kanyang pinayo. At doon naman yung pinuno naman yung tutuusin doon. Kung bakit niya hindi sinunod yung payo o bakit niya sinunod ang payo. Siyempre, mahalagang katangian din ng tagapayo, yung marunong siyang makipag-usap
doon sa kanyang pinapayuhan. Di ba, sa pinuno, marunong siya magpayo kung paano niya ito papayo. Hindi inaaway niya agad. Ganon. At minsan, kailangan niya rin na maninindigan. Kasi maaring yung pinuno, hindi niya nakikita yung panganib, pero siya nakikita niya. Siya ang manindigan. Siya ang maninindigan, inshallah. Pero syempre, merong mga tamang paraan. Merong mga tamang paraan. Kaya nga sa sa pamumuno, sa totoo lang, ang malaking bahagi ng pamumuno, psikolohikal. Hindi yan nakukuha lang sa husay ng tao magsalita o sa mga koneksyon niya. Psikolohikal talaga. At ang marami sa mga digmaan na ipapanalo, psikolohikal din. Basahin niyo yung Art of War ni Sun Tzu. Ang malaking bahagi ng mga taktika na sa pamagitan nun mananalo yung mga sundalo, bukod sa training, logistics, psychological warfare. Kaya nga yung sinasabi ko sa inyo yung civil military operations, actually sa Pilipinas, ang designation ng civil military operations officer, siya rin yung yung psychological operations officer, kasi ang trabaho niya pakitunguhan yung mga tao sa pakikitungo na sa pamagitan ng nakukuha yung goals nung army o nung anumang unit nila. So, mahalagang katangian yun ng tagapayo, mga ganong bagay. Mag-express ka, paano mo express yung payo mo, paano mo ipaparating ng malinaw ang payo mo, insyaallah. Hindi magiging maayos ang buhay ng tao kung hindi na ilalagay ang tao sa dapat nitong kalalagyan. So, masyaallah, napakaganda nung pagkakasimula dito ni Sheikh. Hindi niya sinimulan doon sa pamumuno agad. Kasi ang gusto niyang bigyang diin dito, ano man ang posisyon natin sa lipunan o sa community, may halaga. Okay? Hindi porke hindi ka pinuno, wala kang halaga. At iniisip mo, kailangan mo maging pinuno para magkaroon ka ng halaga. Hindi. Kahit ordinaryo ka lang membro, meron kang halaga, inshallah. Basta ginagawa mo yung kailangan mong gawin ayon sa iyong posisyon, inshallah. Lahat mahalaga. Sa isang grupo, sa isang organisasyon, lahat mahalaga. Tingnan nyo na lang halimbawa sa Walidhalika, fa'innal fataratul lati tuwalla fiha al-hukam ashabul kafaat al-aliyah min ashabis salah wattaqa fataratun mudi'a musyrika fi tarikil ummatil islamiyah. Na dahil dito yung mga panahon na naging pinuno ang mga pinuno na mahuhusay, na mayroong mataas na antas ng husay, at kabilang sa mga tao na nagsasaayos, at kabilang sa mga may takot kay Allah subhanahu wa ta'ala, sila ay naging mga ilaw na nagpapaliwanag, nagbibigay ng liwanag sa kasaysayan ng ummah ng mga Muslim. So, sinasabi dito ni Sheikh, ang nagbigay sa atin ng karangalan o ginamit ni Allah upang maging marangal ang relihiyon na ito, yung mga tao na mahusay sa kanilang pamumuno. Siyempre, liban pa doon, yung mga tao rin na naging mahusay na tagasunod. Ba'akbaru maktal yufsidu nidamul hayat an yatawallal hukam wal wilayat al-munasab akwam gaira akfa'i yakudunal hayata bi ahwaihim. At totoo rin ang kabaligtaran nito, na ang pinaka malaking pagkakamali na sumisira sa sistema ng pamumuhay ng mga tao, ng mga Muslim in particular, ay kapag nagiging pinuno nila ang mga pinuno na, kumbaga, naitatalaga sa pamumuno na wala namang husay sa kanilang pamumuno, bagkus ay yakuduna al-hayata bi ahwahihim. Sila'y namumuno sa kung ano lang yung kanilang pagnanasa. Trip-trip lang. Wala silang goal, wala silang layunin. Kaya kapag ang tao nga merong goal, meron siyang
Malinaw sa kanya yung, kaya sa mga kumpanya, di ba? Merong mission, vision, kasi alam ng kumpanya kung ano yung dapat niyang gagawin, ano yung gusto niyang mangyari. At kukunin niya yung mga pinahintulutan ng mga paraan para ma-achieve yung goal na yun. Sukdulan na maaring isasakripisyo niya yung ilang mga bagay, kahit ang kanyang sarili, para ma-achieve yung goal. Pero itong mga pinuno na palpak, ang kanilang sinusunod ay yung kanilang mga pagnanasa. وَيُتْرَكُ الْأَخْيَارُ الْقَادِرُونَ عَلَى تَسْيِيرِ الْأُمُورِ, na yun nga, kapag ginawang pinuno, yung mga walang kakayanan na mamuno, ibig sabihin, yung mga mahuhusay ay hindi nabibigyan ng pagkakataon na mamuno, ala nahwil amthalu wal afdal. Hindi sila nabibigyan ng pagkakataon na mamuno sa mahusay at kapuri-puri na mga kaparaanan. Waqad akhbara Rasul sallallahu alaihi wasallam anna min ashratis saati an yuwassad al-amru ila man la yastahiquhu. At ibinabatid na nga sa atin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kabilang sa mga tanda ng pagdating ng araw ng paghuhukom na ibibigay ang pamumuno sa mga tao na hindi karapat-dapat dito. Iniulat ni Imam al-Bukhari. Ayun nga, inuulit ko hindi porke may ganitong hadith. Piling naman nung tao, mahusay na siya. Kasi ang ibig sabihin dito, hindi porke merong kapintasan yung pinuno, ay mag-aakala ka na rin sa sarili mo na kaya mong mamuno. Intindihan nyo? Hindi porke mahina yung pinuno, ikaw nag-aakala ka sa sarili mo na magiging mabuti ka naman o mahusay na pinuno. May ganyan kapag yung merong organisasyon, halimbawa, o merong samahan, may kita nyo yan Lagi nilang pinag-uusapan yung mga palpak ng pinuno. Pero yung pag-uusap nila na yun, hindi para humanap ng solusyon. Ang pag-uusap nila na yun para mamintas lang at wala naman silang ihinahayag na solusyon dun sa problema. Kasi dapat din ma-realize ng tao yan. Kapag mahina ang pamumuno, di patatagin niya ang pamumuno. Gumawa siya ng paraan para magiging matatag ang pamumuno. Magpapayo siya ng mabuti at tutuparin niya yung mga tungkulin niya sa abot ng kanyang makakaya. At syempre, sa pamagitan din ng dua. Lagi ko ito nababanggit. Lalo na nung natalakay natin yung Khawarij, na pinakamainam na magagawa ng tao para sa kanyang pinuno, yung magdua siya na ayusin siya ni Allah. Kasi kapag naging maayos yung pinuno, maraming pinto ng kabutihan ng mabubuksan inshallah. Pero pag palpak yung pinuno, marami ring mabubuksan na pinto ng kasamaan. Kaya pinakamainam yung dua para sa mga pinuno inshallah. So ito nga pinag-aaralan natin para malaman natin, para magawa natin yung tama, hindi para maghusga. May tao, nalaman niya yung hadith na ito. Tapos may nakita siyang pinuno, hindi niya gusto. Sabi niya, yan, tanda na yan ng araw ng paghuhukom. Ano ngayon? Gawin mo yung dapat na gawin, insyaAllah. Sinabi niya, bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iniulat ni Abu Hurairah, fi majlisin, habang nakaupo daw si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasama nila, si Abu Hurairah, kasama nila Abu Hurairah si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yuhaddithul qawma, kausap daw ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung mga tao. Idh ja'ahu a'rabiyun, may dumating daw na taong disyerto. Faqala matas sa'a, sabi ng taong disyerto, kailan ang araw ng paghuhukom? So ganito yung mga taong disyerto, kung mga ugali nila, yung magaspang, yung wala silang pakundangan, hindi nga magsasalam Basta magtatanong lang kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kailan ang araw ng paghuhukom? At actually, mga sahaba, may narinig ako sa lecture ni Sheikh Uthman Al-Kami, sabi niya, pag may ganito raw tao, natutuwa pa nga sila na may dumarating na ganito Kasi minsan may tinatanong sila na nahihiya silang itanong kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero dahil makapal yung mukha ng tao na to, kumbaga tinanong na niya para sa kanila yung gusto nilang malaman at kinatutuwa na rin nila yun. Matas sa'a, sabi niya,
Kailan ang araw ng paghukom? Famada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi. At nagpatuloy lang si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang pagsasalita. Hindi niya sinagot agad yung tao. So parang kumbaga may lecture si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapos mayroong biglang dumating diyan may tanong, hindi niya muna sinagot. Fakala ba'dal qawm, at sinabi ng mga tao na naroon, kumbaga naisip nila yung hindi pagsagot ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sami'a ma qalahu fakariha ma qal. Narinig siya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero ayaw ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung kanyang sinabi, o hindi nagustuhan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung kanyang pagtatanong. At sinabi rin naman ng iba, ballam yasma, hindi talaga siya narinig ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta idha kada hadithahu, hanggang sa nang natapos na siya magsalita, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay nasail anis-saati. Nasaan ang nagtatanong tungkol sa araw ng paghukom, kung kailan ito? Anada ya Rasulullah. So nagpakilala yung lalaki. Ako yung nagtanong, pero tinawag naman niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang Rasulullah. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idha duyi'atil amana fantadir as-sa'a. Kapag nawala ang amana, hintayin mo na ang pagdating ng araw ng paghuhukom. So dito, ang tinukoy dito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang pagkawala ng amana. Ibig sabihin, kapag hindi natutupad ng tao ang dapat niyang gawin o anumang ipinagkatiwala sa kanya. Wa kayfa ida'atuha, paano mangyayari na mawawala daw ang amana? Sabi ng lalaki, ida wussidal amru ila gayri ahlihi fantadiris-sa'a. Kapag ang pamumuno ay nailagay sa isang tao na hindi karapat-dapat sa pamumuno, hintayin mo na ang araw ng paghuhukom. Hintayin mo na ang araw ng paghukom. So mahaba yung paliwanag dito ni Sheikh Omar Al-Ashkar. Pero yun nga, yung lahat ng mga sinabi ko kanina, dito kasi umiikot yung isang mahalagang salita na binanggit dito. Yung amana. So kapag ang pinuno, hanggat natutupad niya ang kanyang amana, yun ang sukatan na siya ay naging mahusay na pinuno. Nagugustuhan man siya ng mga tao o hindi. Hanggat natutupad niya ang kanyang amana, yun ang mabuting pinuno. Pero yung tao na hindi naman niya, yung pinuno na hindi na niya natutupad ang amana, yun na ang palpak na pinuno. So ang amana ang sukatan ng mahusay na pinuno, alhamdulillah. So mahaba-haba yung paliwanag, matatalakay pa natin siya. Pero pinauna ko na talaga ibang mga bagay. Kasi dapat may ilalagay natin sa konteksto yung ano ba talaga yung pinuno. Siyempre, bukod sa pamumuno, hindi lang naman natin pinag-aaralan yung pamumuno. Pinag-aaralan din natin kung paano yung maging mahusay na tagasunod, tagapayo o taga-suporta ng mga namumuno. Inshallah. So tutuloy pa natin ito inshallah kasi marami pa tayong iugnay dito ng mga nangyari sa kasaysayan para mas maunawaan natin inshallah. So tutuloy natin ito inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.